Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Sa video natin ngayon, bibigyan naman natin ng kahulugan ang panaginip ng isa sa mga subscribers natin na si at GMD Hana Roldan 1500. Ito ay tungkol sa panaginip na berdeng ahas na kumagat sa noo ng kanyang anak. Ano nga ba kung ganito ang iyong panaginip? Ito ba ay babala para sa iyo dahil ikaw ang nakakita o para sa anak mo dahil siya ang tinuklaw? Paano kung ang asa nakita mo ay simbolo ng isang bagay na unti-unting pumapasok sa inyong tahanan? Welcome back to Patnubay TV. Narito ang panaginip ni at GMD Hana Roldan 1500. Babasahin ko. Nanaginip ako ng berdeng ahas. Pumasok siya, dingding na butas ng aming bahay o dingding na may butas ng aming bahay. Tapos may kinain siya sa loob ng bahay. Di ko sure kung ano yung kinain niya. Pagkatapos, nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa kwarto. Nung tinawag ko ang anak ko para sabihan siya na may ahas sa kwarto, patakbong nilapitan ng anak ko ang ahas. Na-corner ang anak ko at tumayo ang ahas hanggang noo ng anak ko. Lumapad ang ulo ng ahas at tinuklaw sa noo ang anak ko. Napasigaw ako sa takot. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita ko yung bakas ng tuklaw sa noo ng anak ko. Nagising na ako. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Una ay gusto ko magpasalamat kay GMD Hana Roldan sa pagbabahagi ng kanyang panaginip. Una, ang ahas sa panaginip ay kadalasang simbolo ng panlilinlang. Ito yung panloloko, pagtatraidor, tukso o kaya ay isang bagay na hindi mo agad napapansin. Kapag ito ay kulay berde, may dalawang kahulugan. Ito ay maaring paglago at pagbabago. Ito ay positive. O kaya naman ay inggit at nakatagong peligro o danger. Ang posibleng kahulugan ay may isang bagay o tao na tila mukhang okay o harmless, pero may dala palang panganib. Ang bahay naman ay simbolo ng pamilya, personal na buhay at seguridad. Ang pagpasok ng ahas sa dingding ay nangangahulugan ng may isang problema o impluwensya na nakapasok na sa loob ng inyong tahanan. Hindi halata pero naroon na. Halimbawa, may maling impluwensya sa anak mo. O kaya naman, merong toxic na tao na nakapasok na sa bahay nyo. O kaya ay merong sitwasyon na unti-unting nakakaapekto sa pamilya nyo. Kahit hindi mo nakita kung ano ang kinain, mahalaga ang simbolo nito. Posibleng kahulugan ay may nawawala o unti-unting naapektuhan sa loob ng inyong pamilya. Maaring ang naapektuhan ay ang inyong kapayapaan, ang tiwala, o kaya naman ay ang emotional safety. Kapat na simbolo ay kung yung natutulog ang ahas sa kwarto. Imagine mo, yung ahas nakikain na tapos nakitulog pa, di ba? Ang kwarto ay simbolo ng privacy, inner life, at personal space na dapat ay sa inyo lang. Ang kahulugan nito, ang problema ay hindi lang nasa labas. Ito ay nasa loob na ng personal na space ninyo. At dahil natutulog ang ahas, maaring hindi pa ito fully active. Pero, nandoon na, nakapasok na.
naghihintay lang na magising. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang anak at ang kagat sa noo. Ito ang pinaka-critical na bahagi ng iyong panaginip. Ang anak ay simbolo ng inosente, vulnerability, at mahalagang bahagi ng buhay mo. Paglapit ng anak sa ahas, maaring siya ay hindi aware sa danger sa panganib. O kaya naman, na-attract siya sa isang bagay. Yung anak mo ay na-attract, naakit sa isang bagay na hindi niya alam na delikado. Kasi siya yung lumapit eh. Kagat sa noo. Ang noo ay konektado sa isip, desisyon at awareness. Kung titinan natin sa malalim na kahulugan, maaaring may impluensya na makakaapekto sa isip o pag-iisip ng iyong anak. Isang bagay na maaaring magdulot ng maling desisyon o pananaw na makakapanakit sa kanya. Ang sigaw mo sa panaginip ay hindi lang takot. Ito ay simbolo ng pagiging protektibong magulang. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi, magbantay ka, magmasid ka, magmatsyag ka. May bagay na dapat mong makita at aksyonan. Ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig na may hindi nakikitang impluensya na pumasok o nakapasok na sa inyong tahanan. May unti-unting naapektuhan sa loob ng pamilya, tulad ng iyong anak, at maaaring may bagay na makakaapekto sa isip o direksyon ng iyong anak. Ang aking may papayo kay Jem D. Hana Roldan 1500 ay maging mapagmatsyag sa kapaligiran ng iyong anak. Alamin mo kung sino ang nakakausap niya, ano ang pinapanood niya, at ano ang nakaka-impluwensya sa kanya. Palakasin mo ang communication sa inyong pamilya. Lagi kayong mag-usap. Makipag-usap ng bukas at walang takot, yung walang itinatago, yung open. I-guide ang anak sa tamang direksyon. Ito ay tungkulin ng magulang. Turuan mo siya kung paano makilala ang tama at mali. Ito kasi ay dapat ginagawa sa murang edad ng bata. Ibig sabihin, pagka ang bata ay lumalaki na, from 1 year old hanggang sa kanyang paglaki, itinuturo na ang tama para gawin at itinuturo din ang mali para huwag gawin. Pangapat, maglaan ng oras sa panalangin at proteksyon. Ito ay napakahalaga. Laging ipanalangin ang kaligtasan at gabay para sa inyong pamilya. Huwag matakot. Gamitin ito bilang babala. Since ito ay napanaginipan mo na, huwag kang mangamba sapagkat lagi namang ang Diyos ay naririto. Maganda ito sapagkat ito ay nalaman mo na. Ito ay isa ng proteksyon sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong panaginip. At kayo mga kaibigan, kung meron kayong panaginip na katulad nito at nakaka-relate kayo, mag-comment lamang. Ako ay magiging mapagmatsyag para sa aking pamilya. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV. Mga kaibigan, hindi lahat ng panaginip ay pananakot. Kahit na ikaw ay natatakot sa panaginip mo mismo, minsan ito ay paalaala. At kapag naintindihan mo ang mensahe, maaari mong maiwasan ang panganib bago pa ito mangyari. Dahil ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa pagiging mulat o gising. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod.